Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, pagkaminsan panlabas lamang po ang aming pagpapakabuti at hindi namin ito naisa sa loob. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pagkaminsan sa simula mo lamang kami nagbabago, sa pasimula lang kami nagpapakabuti, ngunit ito ay hindi nagtatagal. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, sa hindi namin pagsasaloob ng iyong kalooban, ng iyong mga salita, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ng Panginoon, ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay nagpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya, at ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una
Mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahandog sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng buong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos
at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagsundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may sakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huling kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Pagsiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga sa lahat. Nakakita na ba kayo ng taong talagang galit? Yung naninigas ang katawan, ng kamao, namumula ng mukha, naglalabasan na ng masasamang salita. Siguro kung sa comics o cartoons, nakikita natin parang umuusok na yung ulo niya. O baka tayo naman mismo nakakaranas nito. Puno ng inis, sama ng loob, galit na hindi natin napipigilan. Baka sa bahay natin, baka kung hindi nasunod yung gusto natin. Kung sa traffic, lalo na sa traffic, kapag may sumisingit sa atin, naalala ko nung nakaraang buwan, nakasakay ako ng jeep galing Pasig. Ang bilis-bilis magmaneho ng driver. Pagkatapos, kapag may sumisingit sa kanya, pinapagalitin na kagad. Pagkatapos, parang tinatabihan niya pa. Pagkatapos, kung ano-ano pang salita yung sinasabi. Sa isang bus, merong sasakyan sa harap niya na dapat sana lumiko, pero hindi lumiko, busina siya ng busina, pero hindi gumagalaw yung sasakyan. Kasi hindi naman pwedeng dumiretso yung sasakyan, mali nga yung taong yun kasi nandun siya sa may pedestrian lane, pero wala rin siya magawa. Okay na sana, pag nung nag-go na, okay na sana lahat. Umalis na rin yung sasakyan, pero hinabol pa rin ng driver. Pagkatapos, tinabihan at kung ano-ano naman sinasabi sa driver ng isang kotseng yun. Yeah, kahit tayo dito sa Quiapo, di ba? Sa gitna ng ating dibusyon, sometimes may tutulakan, inis din tayo, na-feel din natin yan at kung ano rin yung masasabi natin. Kahit nga sa mga nagsaserve, di ba? Meron ding alitan. Hindi nakakipag-usap pareho na tayo nag-serve sa simbahan, pero may mga ganun pa rin nangyari. Parang maliit lang ng nabagay, di ba? Pero sa Ebanghelyo ngayon, binigyan nito ni Jesus ng ibang bigat. Kadalasan nga, iniisip natin na ang kabanalan ay nakasalalay lang kung anong nakikita na gawin natin. Marami sa atin, tapat naman na pumupunta dito, dadarasal tayo, umaasa tayo sa pagpapala ni Jesus Nazareno. Maganda po ang mga ito, pero hindi rin natin napapansin kung ano ring dinadala natin sa ating mga puso, kung anong nangyayari po sa ating puso. Kaya nating sumamba sa harap ng altar, pero may galit pa rin tayo na dinadala sa ating puso, may hinanakit sa kapwa o kamag-anak. Akala nga natin, matuwid na tayo kasi wala naman tayong masamang ginagawa sa iba. Pero sa loob ng puso po natin ay meron pa rin tayong dinadala. Sinusubukan nating kontrolin yung galit natin, pero minsan, napupuno talaga at lumalabas. Sa Ebanghelyo natin ngayon, sinabi ni Jesus na maliban na ang inyong kabutihan ay hihigit sa mga eskriba at pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Sino nga ba ang mga pariseo? Sila po yung isang grupo na mga reliyoso na nung panahon ni Jesus, strikto po yung pagsunod sa batas, sa katuro ng Diyos. Strikto yung pagsunod nila sa lahat ng ritual, kailangan susundin nila. Ang dami nilang ginawang mga iba pang batas para lang masunod yung batas ng Panginoon. At dapat sa kanila, strikto yan. Susundin natin yan.
Kahit ngayon, di ba, meron pa rin tayong mga parang ganyan na parang mga pariseyo. Pero anong sabi ni Jesus? Hindi sapat ang panlabas na pagsunod lamang. Ang tunay na kabutihan ay nagmumula sa puso. Kaya nga, tinuro ni Jesus na hindi lang pagpatay ang kasalanan, pati yung galit, panalait, paninira sa mga iba, ay mabigat rin sa mata ng Diyos. Ang galit na hindi pinakawalan, mga masakit na salitang binitiwan, mga tahimik na paninira sa ating mga kapwa. Lahat ng ito ay sumisira sa relasyon sa ating puso, sa relasyon sa atin at ng ating kapwa, sa relasyon natin at sa Diyos. Kaya ang sinabi ni Jesus, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. Hindi lang ito isang payo na pwede sanang gawin, pero ito isang hamon. At kaya sa unang pagbasa, mula sa kay Propeta Ezekiel, ipinakita dito ang puso ng Diyos. Anong sinabi? Nagagalak ba ako sa kamatayan ng masama? Hindi ba nagagalak ako kapag tumalikod sila sa kanilang masasamang gawain at nabubuhay? So yung mabuting balita dito na kaya nating magbago. Kahit ano pa yung nagawa natin sa nakaraan, kaya po nating magbago. Pero on the other side naman, kahit gaano tayo kabait, sinabi ni Propeta Ezekiel, na baka pwede rin tayong sumunod sa hindi mabuti. Pwede rin tayong maging masama. Pero yun nga, yung bibigyan natin ng pansin na kahit ano pang nakaraan natin, pwede tayong magbago. Pero hindi natin to kaya sa sarili lang natin. Kailangan natin yung grasya, yung tulong ng Panginoon. Kasi ang Diyos, hindi lang po siya nagbigay ng mga batas o patakaran, kundi binibigyan din tayo ng bagong puso. Kung tayo lang po ay lalapit din sa Kanya. Pero paano? Paano naman kung ang taong gusto mo makipagbati ay hindi naman gustong makipag-ayos, di ba? Marami namang beses na ganyan, kaaway kayo, sige, sabihin ko, susunod na po ako, maghingi na po ako ng patawad, pero yung kabila naman, ayaw kayong kausapin. Well, yung sabi naman ng Diyos, hindi. Ang sabi naman ni Jesus na, maging tapat tayo sa Kanya, sundin natin yung sinabi niya. Anong sinabi dito ni Jesus? Ang makipag-ayos naman ay, diba, ano naman to, isang desisyon sa atin lang, di ba? Hindi natin malalaman kung ano yung resulta nun. So, hindi natin hawak kung ano ang sagot ng iba. Hindi natin hawak ang desisyon. Pero, yung hawak natin na yung desisyon na sundin natin ang Diyos. Kaya, ang sinasabi dito, puntahan mo lang. Yung sinabi ni Jesus, puntahan mo yung kapatid mo. Hindi niya sinabi na dapat maayos yung mangyayari sa inyo. Pumunta ka lang sa Kanya. O kung ginawa mo ng bahagi mo, kung tayo po ay nagpapakumbaba, kung inalay mo na sa Diyos ang galit mo, ipagkatiwala na natin sa Kanya ang relasyon natin sa ating kapatid. Na sana, yun nga, maging okay po yung relasyon, pero kung hindi, basta nagawa na po natin yung lahat, ipagdasal na lang natin siya. Ngayon, bilang mga deboto ng Nazareno, inaanyahan po tayo na suriin ang ating mga puso. Kapag tayo'y pa nagdadasal sa harap ni Jesus, dalhin natin hindi lang yung mga kahilingan natin, kundi pati na rin yung mga relasyon po natin sa ating mga kapwa. Kapag tayong nagdadasal, kaninong mukha po ang pumapasok sa isipan natin? Kapag iniisip natin ang ibang tao na hindi natin kasundo, o maaring galit sa atin. Kaya bago tayo mag-alay ng mga panalangin natin, bago tayo lumapit at sa imahe ni Jesus Nazareno, alalahanin din natin ang salita ni Jesus tungkol sa pagkakaayos. Baka may kailangan kang text message na kailangan mong ipadala, baka may isang tawag ka na kailangan mong tawagan, baka may pag-usapan na kailangan mong pag-uusapan. Ano kayang mangyayari kung sa loob ng Kwaresmang ito, sa loob ng 40 days na ito, makipag-ugnayan tayo sa
taong hindi niyo magkabati? Ano kayang mangyayari kung lahat tayo dito sa Quiapo maging example, halimbawa, ng maayos na pag-ugnayan, makikita sa atin yung tunay na pagmamahalan na nakikita sa halimbawa ni Jesus Nazareno. Hindi ba ganun talaga ang pagiging Kristiyano? Kasi ang tunay na himala ng Quiapo ay hindi lang sa mga sinasagot na panalangin o sa mga biyaya. Kundi ang tunay, ang mas mahalaga ay magbago po yung ating mga puso. Kung magbago yung ating puso, doon po nagsisimulang ang himala rin ng Diyos sa ating mga buhay. Doon din magsisimula, magkikita din ng mga tao na si Jesus po ay naririto na at nakikita niya sa ating pamumuhay. Kaya nawa ang debosyon natin kay Jesus ay humantong sa mas malalim na pagbabago ng puso. Mula sa hindi lang sa kabanalan na makikita sa labas, kundi nagmumula sa nagbabagong grasya ng Diyos sa ating puso. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao. Labis na pagtatalo-talo at pag-aaway. Hingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling, at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa ng mga tao. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Atin nawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Sa natatanging paraan, ipanalangin po natin yung mga may karamdaman, kasama na ang ating minamahal na Santo Papa Francisco. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa iyo, marapat iniaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at hinabay. Sa'yo aming handog, buong puso't pag-iisip, pinayong sa pangalip, at kukupin sa pag-ibig. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pagkikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong pagdingap at pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa,
at ni Jose na aming arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ino ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo din po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Iyong nanaisin aking abuin at babalikatin ang krus mong pasanin. Iyong ibigin iputo sa akin koronang inangkin pagpos sa amin. Habang alipin sa bahay tahakin, krus na landasin, ganap ay akin, hapis ay di pansin, ang iyong naisin, siyang susundin. Kung iyong hangarin, kita'y aalipin at kakalingain nung ba'y papamingin. Kung pipiliin habang alipin sa bahay tahakin, krus na landasin, ganap ay akin, hapis ay di pansin, ang iyong naisin, ang iyong naisin, ang iyong naisin, siyang susundin. The Lord is my light and my help. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Before whom shall I shriek?
There is one thing I ask of the Lord, for this I long, to dwell in the house of the Lord all the days of my life, to Savior, the sweetness of my Lord, to behold His temple. O Lord, hear my voice when I call. Have mercy and answer me. It is your face, O Lord, that I seek. Hide not your face. Hide not your face. Hide not your face from me. Announcement. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, ang pagwiwigsik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama,
at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa amin na uukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin.